Nararanasan daw ng ilang empleyado ang masamang epekto sa katawan ng kakulangan ng tulog. Samantala, nangungunang bansa ang Pilipinas sa Southeast Asia na may malaking bilang ng populasyon ng kulang sa tulog ayon sa isang pag-aaral. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Always looking forward sa rest day ang call center agent na si Rosel para raw makabawi-bawi ng mahabang tulog. Team Puyat represent daw siya. Luxurious talaga kapag nakakatulog ka ng mahaba. Mahirap maka-achieve ng 6 to 8 hours na tulog. Mostly 5 hours lang kasi kapag nag-shift ng schedule, minsan 3 hours lang yung tulog. Kulang na kulang din sa tulog ang kasamahan niya sa trabahong si Realyn na nasa graveyard shift. Masakit po siya sa ulo tapos yung mata po parang medyo malabo na po yung paningin. Nainom po ako ng vitamins po for energy. Kabilang sina Rosel at Realyn sa napakarami pang Pinoy na kulang sa tulog. Nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asia na may populasyong may less than 7 hours of sleep base sa pag-aaral ng isang consumer research and data analytics company. Ang kakulangan sa tulog nagre-resulta sa iba't ibang sakit gaya ng obesity, cardiovascular disease, heart attack, hypertension at stroke. Pero hindi lang pisikal na pangangatawan ang apektado, damay pati ang mental health. Nakakapagdulot ito ng anxiety, ng stress sa isang individual, and even nakaka-contribute ito para mas lumala or mag-worsen ang depression ng isang individual. Hirap makafocus kung sleep deprived o palaging puyat ang isang tao. Lutang talaga ako. Minsan hindi ko na alam yung sinasabi ko sa customer. Minsan nagkakamali na ako ng sinasabi kahit alam ko naman talaga yung process. Inirerekomenda ng eksperto ang 7 to 8 hours of sleep. Pero paano nga naman daw ito gagawin kung sira ang sleeping pattern ng isang tao? Payo ng eksperto para magkaroon ng kalidad na tulog, iwasan ang screen time o paggamit ng gadget isang oras bago matulog. Lumayo sa external distractions gaya ng ingay. Maglaan ng komportabling higaan sa pagtulog. Hindi raw dapat abusuhin ng katawan. Mahalaga ang pahinga at pagtulog para magkaroon ng sapat na enerhiya ang kaisipan para maging produktibo sa mga gawain. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.